Magandang gabi po. Si kaibigan natin Linyo biglang sumulpot. Mag-aalas 8 na ng gabi. Pakinggan lang po natin mga idol. Parang emergency po itong pagpapaabot ng ating kaibigan. Kaibigan. Patay na. Bakit po? Ano pong nakikita ninyo? Patay. Guys, babala ng ating kaibigan ha. Ngayong gabi, mag-ingat po lagi. Huwag po tayo mawalan po ng flashlight sa gilid. Sa lahat na makapanood, kung mayroon kayong mga bahay dyan na tinitirahan ngayon na two-story, kailangan po ng misa, no? Tingnan po natin agad ang mga paligid natin kung nasa kagipitan na tayo, panic, no? Magsilong na lang para hindi tayo madaganan po ng mga tipak na mga po, simento. Dahil nababahala sa kaibigan. 2 beses po ngayon mga idol, ngayon lang talaga, no? Nagparamdam na po ang sign na to. 2 beses po ngayon ang paggalaw sa ilalim ng lupa. Nagbabala si kaibigan, mag-ingat po tayo ngayong gabi na to. At hindi lang ngayong gabi, bukas at sa susunod pa. Grabe talaga. Tama ka guys, alam po ba rin nyo, patawad po daw sabi natin kaibigan. Bakit po bigla siya sumulpot? Kasi nag-alala si kaibigan, sobrang lakas po daw ang paggalaw po sa ilalim ngayon ng lupa. Kaya nagbabala si kaibigan sa lahat po ng mga taga Luzon at Visayas at Mindanao, mag-ingat dahil kanina anong oras po ba yun? Niyanig po dito sa Mindanao uli. Kaya tandaan natin, ang dagat hindi na ibalik ng dati. Kaya ito po ang nakakatakot dahil po may nagpaabot din po na iba na mula ng yumanig ng 7.8 magnitude, umangat daw ang lupa, hindi. Kaya daw lumayo ang dagat po doon, yung tubig sa baybayin. Pero hindi nila alam na may butas po doon sa lugar na yan kung saan po na bitak-bitak ng mga idol. Ayun, mga idol, si kaibigan nag-alala sa kaligtasan po natin. Kaya tandaan natin, pasensya na mga idol, no? Medyo putol-putol po ang ating video dahil sa full storage. Kaya ipagpatuloy po natin yung pagpapaabot at pagkikipag-usap kay kaibigan kung ano po ang kanya nakikita pa dito, kaibigan. Kapag hindi daw ito bumalik sa dati, yung dagat na yan, talagang nakakabahala po ito nakita ng ating kaibigan sa lugar na yan. Kaya tandaan po natin, maraming pieces na kasagupa po ang sarangani ng aftershock. Kaya ito po ang tandaan natin mga idol. Talagang malaki po ang bitak po doon kung saan nangyari po ang pagka liit ng tubig, no? Sobrang lumayo sa baybayin. Kasi ang iba nagpapaabot, mali po yun kaibigan, di ba? Tama ka, hindi po yan matatawag na umangat dahil pag umangat yan sana hindi po ganyan kalayo ang tubig. Kaya tandaan natin sa sarangani, lahat po ng mga makapanood sa ating pag-share mga idol dahil nagbabala sa kaibigan. Yung hiniroso mga idol, mag-ingat po kayo. Kawawa. Magandang gabi uli sa mga taga Cotabato, no? Bukidnon. Si kaibigan guys, umalis na. Yun po, shout out. Nakitaan kayo ng ating kaibigan na masamang panghitain pa rin. Mayroon pa rin mangyayari na lindol dyan sa lugar ng Bukidnon at Cotabato. Tandaan po ninyo ito. Sana ay walang mapahamak mga idol dahil nakakabahala na ito. Tungkol po sa China at Indonesia, niyanig sila ng 6.7 magnitude, malakas na yun at mayroon pong nadali na. Kaya tandaan natin kapag yumanig po doon uli, talagang ang Pilipinas, paghandaan po itong pinakamalakas na paglindol. Kaya maraming salamat sa lahat guys. Paki-report Tigo 188 fans. Sa totoo lang guys, hindi namin intention na takutin kayo sa gabing ito. Nababahala lang po kami, lalo na si kaibigan, dahil sa paggalaw po sa ilalim ng lupa 2 beses po at malakas sunod-sunod. Ibig sabihin yan, trigger naman uli ang kailaliman po ng dagat at lupa. Mga idol, hanggang
dito na lang muna. Kasi si kaibigan nakaalis na. Kung ano man po ang mga ipinapaabot po namin na ikakabuti, yun po sundin natin. Lumayo tayo sa malapit sa dagat. Kung mayroon tayong bahay na second floor, ingat po tayo lagi. Wala akong magawa mga idol kung ayaw nyo maniwala. Basta kami, nagpapaabot lang po kami sa ikakabuti. Maraming salamat.